Good morning mga ka-travelers and welcome back dito sa ating YouTube channel. So sa video ito mga ka-travelers, nandito tayo ngayon sa Bonton Bridge dito sa Tuguegarao City. At syempre ganito po yung sitwasyon dito ng Bonton Bridge mga ka-travelers, no? So yun, at tumaas yung tubig level dito sa Bonton. Ayan, nasa 9.5 meter. So pataas pa yan ng pataas mga ka-travelers, gawa ng tuloy-tuloy pa yung buhos ng ulan dito. So yun, no, lawak ng Cagayan River. So pag umapo yung Cagayan River ay talaga namang napupuno na yung ibang area o inaabot na ng tubig baha yung ibang area ng Tuguegarao. So ayan, nasa 9.5 meter yung tubig. Malalim na yan mga travelers. Yun, maraming papasok ng Tuguegarao. Yan. So nakaraan umabot ng 11 hanggang 12 yung tubig ng Cagayan River. 12 meter. Ayan mga travelers, at daming pumapasok ng sasakyan dito sa Tuguegarao. Yun, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, baka naman subscribe na kayo sa ating channel. Okay. Ba talaga yung under ng trike pagka malamig ang panahon mga ka-travelers, talagang medyo hard start. Yan mga ka-travelers, at nakapunta na tayo dun sa Bonton Bridge. At ang sitwasyon dito sa Bonton Bridge ay mataas pa rin yung level ng tubig dito sa Cagayan River. So yan yung kasi yung binabantayan para makapag-prepare ang mga nasa mababang lugar. So binabantayan talaga yung Bonton Bridge na yan. Yan po kasi yung tubig level. Kasi pag umapaw or umabot sa 11 yung sukat ng Bonton Bridge, yung ibang portion ng Tuguegarao, mga barangays ay nalulubog na sa tubig baha. So naka-live stream yan naman yan mga ka-travelers, ang Bonton Bridge. O yan yung kagandahan sa ating government, laging updated pagdating sa flood. Yun naman sa mga hindi pa nakasubscribe guys, baka naman subscribe na kayo sa ating channel. Sa mga hindi pa naka-click ng bell, click nyo na guys para updated kayo sa ating mga vlog dito sa Tuguegarao, no? May nangyari, banggaan. O may banggaang nangyayari dito guys. Sa pole. Ako. Haba. So nagkarambola sila. Yung van, SUV, tsaka yung cross van. So yung tricycle kasi may bit-bit na mahaba, yung aluminum. Then nagpreno yung nagpreno yung tricycle. Gawa ng siyempre yung kotse madikit yung preno niyan. Apat na gulong kasi yung nag-aalalay na preno diyan. So pag nagpreno yung four wheels talagang minsan sob-sob.
Kaya ganun ang nangyari mga ka-travelers. Nung promino yung 4 wheels, siyempre yung preno ng tricycle o yung kulong-kulong, di naman gano'ng makapit. Sumalpok yung dala-dala niyang mahaba dun sa likod ng SUV. And then yung kasunod niya naman na armored van, binangga rin siya. Kaya yung itsura ng kanyang ng dala-dala niyang parang aluminum na mahaba ay baloktot na. Ayan ang problema sa accident. Dapat sa ganitong panahon, ingat-ingat din at sa mga kumakarga ng mga overload, yung mga overlength ay dapat ingat din mga ka-travelers. Ganda-ganda ng daan luwag Kaya nga lang kahit anong luwag ng daan, kung patulog-tulog yung driver ay posibleng maksidente pa rin. Nandito na tayo sa part ng Bonton Road, going to sentro ng Tuguegarao at kakaliwa tayo dyan sa may intersection. And pag kumaliwa tayo dyan, diversion road na mga ka-travelers. Yan. Lamig ng panahon ngayon. Pa-December na kasi mga ka-travelers, talagang ramdam na natin ang lamig ng panahon. Yun, ang gamit nating trike ngayon, cargo type. Gawa na nga meron tayong karga. Kasi yung pag passenger type gamitin natin, limitado yung karga natin doon mga ka-travelers. So ito yung ginamit natin para marami tayong may karga dito. Ayun. Medyo maulanin talaga ngayon, panay ang ambon, maya-maya lalakas yung ulan, then ambon. So nakakabasa pa rin talaga. So pagka may trike ka, katulad ng chariot or bukyo, tok-tok, ay hindi ka gaano mababasa mga travelers kahit may mga dala kang mabibigat at karton. So kumbaga, safe ka pa rin sa ulan. So yun mga ka-travelers, abang-abang kayo sa ating upload. So baka mamayang hapon tataas pa yung tubig, update ko kayo. So kasi nung nakarang araw, kahapon, ay umabot siya ng 11.1 yung pinakasagad niya. Pero lunod na rin sa baha yung ibang barangay. Yun nga lang yung risky, delikado. So dapat wag na papasok yung kotse. Alam niya na puno. Traffic. Ay, nako. Sila marunong. Ay. Andito na tayo guys sa Diversion Road. Nasa ano na tayo? Diversion Road, Tuguegarao. Yan.
Itong area na to, naabot rin to ng tubig ba pagdating ng pag tumbas na talaga yung tubig, katulad ng Ulysses, umabot ng 13. Yan. Yung mga area dito, naabot na ng tubig baha, gawa ng yung drainage, ay pinapasok na ng tubig na nanggagaling sa Cagayan River. Siyempre dito sa Tuguegarao, marami ng drainage, malalaki pa yung drainage. At yung kadalasan nagpapabahalan dito sa Tuguegarao ay yung mga tubig ulan na naiipon dito pag talagang malakas yung ulan. Yun lang yung nagpapabaha dito. Okay, may malaking crack. Papasok pala. Okay, intersection na tayo. Medyo matraffic nga lang ngayon. Palakas na ng palakas. Ayan na. So kung lumakas man yung ulan dito mga ka-travelers, itong mga trike na to, ang cargo type natin ay meron siyang side cover. Yan. Kaya nga lagi nating sinasabi sa mga tropa nating may chariot na maglagay sila ng side cover. 1.7 lang naman yan mga ka-travelers, yung magagastos nyo. So mura lang yan. 1.7 at least pagdating ng panahon na tag-ulan, hindi kayo mababasa ng tubig ulan. So ito 1.7 to, kasama na tong sa gilid. So mura na yun mga ka-travelers. Halos lahat ng chariot natin merong side cover kasi nga gawa ng kung tagulan man ay hindi ka mawawasa, di ba? Lakas ng simoy ng hangin, ng lamig. Talagang panahon na ng tag-ulan ang November.
Pero may time din naman na November na after ng bagyo, talaga namang napakainit din. Pero may time din naman, may mga taon din na tuloy-tuloy ang ulan katulad na ito. Wala ngang bagyo pero may shoreline, inuulan pa rin ng Cagayan. Traffic. Okay guys, kakanan na tayo dito sa Barangay San Gabriel. Yan. Diretso na tayo dun sa looban mismo ng San Gabriel. Travelers, nandito na tayo. Buksan ko lang yung gate. Pasok tayo mga ka-travelers. Yeah.